Nakakita na ba kayo ng hayop na parang ready palagi sa giyera? Yung puno ng nakasalansan na mga kalasag ang likod nito na parang armored animal. Hindi ito isang character sa isang sci-fi film o di kaya cartoon movie ng Disney. Totoong mga hayop ito na hindi pangkaraniwang nakikita. Kilalanin natin ang mga pangolin. Ang mga pangolin ay mga natatanging mammal na instead na buhok ang nakakover sa buong katawan, ay mga scales na nag-overlap ang nagtatakip sa buong likod nito mula ulo hanggang sa buntot. Keratin ang mga malakalasag na scales na klase ng protein na nakikita din sa buhok at nails ng mga tao at mga animal claws and bird's talons. Kapag may banta ng panganib, they simply roll themselves up na parang isang armor-plated ball, protecting themselves from predators. Sa tibay ng mga scales nito, even ang mga big cats ay nahihirapang ma-penetrate ang kanyang natural self-defense mechanism. Ang pangalang pangolin ay literal na nangangahulugang something that rolls up sa wikang Malay. Ang salitang pangolin means rolling up. Baby pangolins ride on their mother's back by clinging onto these hard scales. Ang mga pangolin ay may mga dilang kasing haba ng kanilang buong katawan. Wala silang ngipin at nagre-release ng noxious smelling chemical, similar to skunks. At ilan sa 8 different species na ito ay nagagamit pa ang kanilang buntot to hang and climb up to tree branches. Strictly insects lang ang diet nila. An estimate 70 million insects a year ang nakakain nila gamit ang kanilang mga habang dila habang kinoconstrict ang kanilang mga nostrils at mga tainga para hindi mapasok ng mga insekto. Poor din ang kanilang vision kaya they rely heavily on their sense of smell and hearing. Ang dalawang klase ng pangolin ayon sa natural habitat nito ay nadidistinguish sa bristles in between their scales. Ang mga African pangolin ay walang mga bristles while Asian species have. Habang nalaman din na ang Sunda pangolin ay may exactly 1,000 scales. Ang pinakamalaking banta sa mga pangolin ay hindi ang mga natural predators nito, kundi ang mga tao na naniniwala sa medicinal cure na naidudulot nito. Ang mga Chinese ay kadalasang naaakusahan dahil sa paniniwalang ito. Ayon sa research, 70% ng mga Chinese ay naniniwalang may dalang cure ang mga hayop na ito. Isang pangolin ang napopoach kada 5 minuto. Billions ang worth ng illegal trade ng mga pangolins, habang sa Nigeria naman, ang kanilang Yorubic medicine daw suggest that these animals enables invisibility. Ang pinakamasamang impormasyon about pangolin is that they are near extinction. Efforts of keeping them in captivity did not do good dahil they heavily depend on their natural habitat and the natural food it provides. Nakakalungkot na isipin na dahil sa maling pag-iisip at paniniwala, may mga nilikhang malapit na mawala. Hindi pa man din lubusang nakikilala ng karamihan. Unti-unti na silang nauubos. Walang katumbas ang magkawala ng isang klase ng hayop sa mundo. Hindi ito napapalitan at hindi na rin maibabalik. Kaya't sa bawat nalalaman natin sa kung anumang nilikha, mapagtantusa na natin na marahil ginawa sila para sa atin, ngunit hindi para ubusin. Para naman ang susunod na henerasyon ay makita pa sila at makadagdag sa kanilang pagkaunawa ng mga wonders of creation.